Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Pumili na kayo ng kalaban. Sugod. Matagal nang handa sina Murong Lee at ang iba pa. Kasabay ng malakas na sigaw, puno ng pananabik silang sumugod, bawat isa ay pumili ng sariling dragon na makakalaban. Kasunod nila ang daan-daang miyembro ng Luo Clan. Napasinghap ang tatlong Dragon Elders. Hindi mo ba'y pinaliwanag sa kanila kung sino tayo? Tumango ang matipunong dragon. Sinabi ko. Pero dahil doon lalo silang gustong lumaban sa atin. Napangiwi ang mga elder. Anong problema ng mga taong ito? Wala na ba silang kahit katiting na paggalang sa mga dragon? Mukhang kailangan nating pumatay ng 100 para maging babala sa iba. Umatunggal si Elder Bailong. Attack! Matagal nang nakalimutan ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng mga dragon. Ipaalala natin sa kanila. Kasabay ng malalakas na dagundong ng mga dragon. Sabay-sabay na sumugod ang mahigit 20 dragon experts. Boom! Nagbanggaan ng 2 hukbo. Ang napakalakas na shockwave ay yumanig sa buong kalawakan. 20 dragon experts. Laban sa daan-daang miyembro ng Luo Clan. Maging ang 3 dragon elders ay kinailangang harapin ng tig-3 o tig-4 na Sword Kings. Kitang-kita ang pagkakaiba ng 2 lahi. Likas na 10 ulit o higit pa ang lakas ng mga dragon. Ngunit, ang tunay na mabibigla ay ang mismong mga dragon. Divine Dragon Sweep. Isinagawa ni Elder Bailong ang isang napakalakas na palm strike. Sa likuran niya ay lumitaw ang napakalaking buntot ng dragon na daan-daang metro ang haba. Habang humahampas ito, nababaluktot maging ang espasyo. Kung tumama ang ataking iyon, libo-libong milya ng lupain ang mabubura. Mawawasak din ang buong syudad ng Luo Clan. Ngunit, 3 sigaw ang sabay na umalingaw-ngaw. Decimating Lash. Vaulting Dragon Cleave. Sundering Lightning. Sina Murong Lee, Dan Qingshen, at Bailey Yuli. Sabay-sabay na inilabas ang kani-kanilang Imperial Mark. Ang 3 sword art ay nagsanib upang salubungin ang Divine Dragon Sweep. Sa isang malakas na pagsabog, tuluyang naglaho ang dambuhalang buntot ng dragon. Napaatras si Elder Bailong ng 5 hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. 3 peak human emperors. Naipagtanggol ang aking atake. Hindi sila ordinaryong emperor. Lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Ngayon lamang niya naunawaan kung bakit walang takot ang Luo Clan. Mga halimaw pala ang mga ito. Sa kabilang panig, napaatras din sina Murong Lee ng 5 hakbang. Ngunit, imbes na matakot, lalong nagninning ang kanilang mga mata. Ganito pala kalakas ang isang Dragon Saint. 3 silang kinakailangan para lamang makipagsabayan. Pero wala silang pakialam. Sa isang spar, kailangang ibigay ang lahat. Doon lamang malalaman ang tunay na limitasyon ng sarili. Nagliyab ang kanilang battle spirit. Ganito rin ang nangyari kina Heilong at Chailong. Natagpuan din nila ang mga katapat na kayang lumaban sa kanila. Samantala, ang mahigit 20 Dragon Emperors ay napalibutan ng 12 ng Emperor ng Luo Clan. Habang tumatagal ang labanan, unti-unting napagtanto ng mga dragon na ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Sa katunayan, hindi na sila sigurado kung kaya pa ba nilang talunin ang mga ito. Napabuntong hininga ang matipunong dragon na siyang nagsimula ng lahat. Ano bang napasok namin? Hindi ito simpleng grupo ng tao. Ang lakas nila halos kapantay na ng mga spiritual beast. Maging ang 3 Dragon Elders, na higit pa sa karaniwang Dragon Emperor, ay napipigilan ng 3 hanggang 4 na tao. Ancient Experts ni. Biglang nagsalita si Elder Bailong matapos ang ilang palitan ng suntok. Lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Tumango sina Heilong at Chailong. Nalito ang iba. Lumapit ang matipunong dragon. Elder Bailong.
Ano po ang ibig sabihin ng ancient experts? Huminga ng malalim si Bailong. Noong sinaunang panahon, may mga tao na kayang makipaglaban sa mga sacred beast at maging sa mga dragon. Kabilang sa kanila ang 10 sinaunang sovereigns. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa 5 sacred beasts. Nagpatuloy siya. Lahat ng cultivator na sumusunod sa 10 sovereigns ay may lakas upang labanan ang aming lahi. Ngunit matapos ang dakilang digmaan, halos lahat sila ay namatay. Ang lakas naming mga dragon ay likas na taglay mula kapanganakan. Hindi ito kailanman nawala. Ngunit ang sangkatauhan, nawala ang kanilang pinagmulan. Kaya mas mahina na ang mga tao ngayon kaysa sa mga spiritual beast. Kahit ang pinakamalalakas na cultivator ng 7 sacred mountains hindi maihahambing sa mga sinaunang tao. Dagdag pa ni Heilong, ang pakikipaglaban sa kanila ay nagpapaalala sa amin ng mga laban noong sinaunang panahon. Kung magpipigil pa tayo, hindi natin sila matatalo. Bigla siyang umatungal. Mga dragon, bumalik sa tunay ninyong anyo. Oras na para lumaban ng buong lakas. Nagkatinginan ang lahat ng dragon. Dragon form, iyon ang tunay nilang katawan. At kapag nangyari yon, 10 ulit pang lalakas ang kanilang kapangyarihan. Kahit nasaan yung tao pa lamang. Madali na nilang natatalo ang kapantay nilang cultivator. Hindi nila ginagamit ang tunay nilang anyo. Maliban na lamang kung wala na talagang ibang pagpipilian. Sobrang taas ng kanilang pride. Ayaw nilang aminin na may taong karapat-dapat makita ang kanilang tunay na anyo. Mula pa noong sinaunang panahon, huling nangyari ito mahigit 500,000 taon na ang nakaraan. Nang salakayin sila ng 7 sacred mountains. At ngayon, mangyayari na naman ito. Elder Heilong, may dragon na gustong tumutol. Ngunit agad siyang pinigilan. Ayokong makarinig ng dahilan. Taglay nila ang lakas ng ancient experts. Kaya lalabanan natin sila ng seryoso. Tumingin siya sa 2 elder. Sinasabing ang mga sinaunang dragon ay nakikipaglaban sa mga tao gamit ang tunay nilang katawan. Ano ang palagay niyo? Tumango ang 2. Sang-ayon kami. Sabay-sabay silang lumipad pa itaas. Kasabay ng nakakabinging dagundong. Nagniningning ang kanilang buong katawan. Unti-unting lumitaw. Ang 3 napakalaking dragon. Isang pula. Isang puti. At isang itim. Ang kanilang aura ay napakabigat. Na halos hindi mailarawan. Sa bawat pagwasiwas ng kanilang buntot. Naglalabasan ng matatalim na hangin kayang humiwa sa kalawakan. Nanganganib ng bumuho ang buong syudad ng Luklan. Napasinghat si Dan Qingshen. Mas malakas sila ng 10 ulit. Hindi na ito magandang senyales. 3 sa atin. Hindi na sapat para pigilan kahit isa lang sa kanila. Napapawis na rin si Murong Li. Tama. Hindi basta-basta ang Dragon Sense. Kailangan natin silang pigilan. Kung hindi, mawawasak ang buong Luklan. Kakakuha pa lang natin ng matatag na pwesto sa Sacred Domain. Masisira agad ito. Tahimik na tumango ang lahat. Ngumisi ang sugatang dragon. Dapat kayong ipagmalaki. Napilitan niyo kaming gamitin ang aming tunay na anyo. Pero dito na nagtatapos ang lahat. Noong unang panahon, 100 true dragon sense ang lumaban sa 1,000 sense. At winasak namin ang isang buong bundok. Ngayon, 3 dragon sense na lang ang narito. Kasama pa ang mahigit 20 dragon emperors. Tapos na kayo. Isang true dragon emperor pa lamang Sapat ng katapat ng inyong mga saint. Tumawa siya ng malakas. Kasabay nito, nagbago rin ang kanyang anyo. Isa siyang dambuhalang earth dragon na mahigit 100 metro ang haba. Bagamat sugatan ang 2 kuko, sapat pa rin yon upang durugin ang karaniwang emperor ng Luklan. Isa-isang nagbago rin ang lahat ng dragon. Sa loob lamang ng ilang sandali, napuno ang buong kalangitan ng naglalakihang dragon.
Mistulang katapusan ng mundo ang tanawin. Nanikip ang dibdib ng mga tao. Naging mabigat ang kanilang paghinga. Ngunit sa sandaling iyon, isang tamad ngunit kalmadong boses ang umalingaw-ngaw. Ang 3 Dragon Saints, ako na ang bahala. Kayo namang dating Sword Kings, hindi dapat kayo mahirapang harapin ang mga Dragon Emperors. Kung hindi nyo kaya wala kayong silbi rito. Kasabay ng mga salitang iyon, unti-unting lumapit ang may-ari ng tinig. Hush! Dahan-dahang lumutang ang maitim na figura patungo sa nagbabantang unos. Kumikislap ang mga mata ni Bailong habang mabilis niyang iwinasiwas ang napakalaking puting buntot nito pababa sa mga tao. Mistula itong higanteng karit na handang umani ng buhay. Hush! Kasabay ng pagbugso ng buntot ay isang nakakatakot na puwersa. Sa lakas nito, agad na nadurog ang mga pader ng lungsod ng Luo Clan. Nanigas sina Dan Qingshen at ang iba. Alam nilang napakalakas ng atake. Ngunit walang sinuman ang umatras. Bigla. Hush! Isang maitim na sinag ang sumulpot mula sa kawalan at bumangga sa buntot ng dragon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Bailong. Huminto ang kanyang dambuhalang buntot na parabang may hindi nakikitang puwersang pumigil dito. Kasabay nito, naramdaman niya ang matinding sakit. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, isa-isang nalaglag ang puting kaliskis ng kanyang buntot. Dumaloy ang sariwang dugo sa himpapawid. Napuno ng amoy ng dugo ang buong paligid. Maging ang mga tao ay napaatras sa tindi ng amoy. Napasinghap ang mga dragon. Nasugatan si Elder Bailong. Sinong gumawa nito? Lumabas ka. Naggitngit si Bailong. Sa unang pagkakataon, may nakapagpadugo sa kanya. Bagamat mababaw lamang ang sugat, malinaw na may kapangyarihang kayang pumatay maging ng Dragon Saint. Lalong naging mabigat ang ekspresyon ng 3 elders. Ano ba talaga ang Luo Clan? Ilang halimaw pa ba ang nagtatago rito? Sa gitna ng katahimikan, may marahang yabag na narinig. Unti-unting lumitaw. Ang isang batang halos 8 taong gulang lamang. Ngunit ang ngiti nito ay puno ng kayabangan. Hahahan! Ako ang espada ng tatay ko. Kapag nanggulo kayo rito, pira-piraso ang uwian nyo. Tunay ngang kahanga-hanga ang Dragon Saints. Kaliskis lang ang natanggal sa halip na mamatay ka. Matibay talaga ang katawan nyo. Napanganga si Bailong. Isang bata. Siya ang umatake sa akin. Isang batang ito ang nakasugat sa akin. Pakiramdam niya'y guguho ang kanyang paniniwala. Parang bawat miyembro ng Luo Clan ay mas malaking halimaw kaysa sa nauna. Ikaw ba ang sumugat sa akin? Ngumisi ang Sword Child. Kilalang kilala ang Dragon Saints sa Sacred Domain. Ngayong wala ang tatay ko Ako lang ang kayang manakit sa inyo rito. May problema ba roon? Lalong lumawak ang kanyang ngisi. O baka naman iniisip niyong wala nang ibang makakasugat sa inyo. Kung ganon dragon pa ba kayo? O simpleng bulate lang? Hahaha! Bastos! Naggitngit si Helong. Kasabay ng malakas na dagundong. Iwinasiwas niya ang kanyang dambuhalang buntot kay Sword Child. Subukan mong harapin ito. Pwede kang umiwas pero mawawasak ang buong lungsod. Mamatay kayong lahat. Isang napakalaking anino ang bumalot sa langit. Natabunan maging ang sikat ng araw. Ngunit, ngumiti lamang si Sword Child. Nagliwanag ng itim ang kanyang kanang kamay. At bakit hindi mo naman subukan ang lakas ko? Hindi dragon ang may pinakamalakas na katawan. Ako yon. Hahaha. Apocalyptic Sword. Boom! Nagbanggaan ang napakalaking buntot ng dragon. At ang maliit na katawan ng bata. Isang nakakasilaw na pagsabog ang yumanig sa buong kalangitan. Nabaluktot ang espasyo. Maging ang ibang dragon ay napaatras sa lakas ng pressure. Nanlaki ang kanilang mga mata. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Paano niya naharangan ang buntot ni Elder Helong? Sinabi pa niyang siya ang espada ng kanyang ama. Kung ganoon gaano kalakas ang kanyang ama? Hindi pa ba lumalabas ang tunay na pinuno ng Luo Clan? Lalong lumalim ang kanilang takot. Nagkamali ba kami ng pagsalakay? Sino ang mag-aakalang may ganitong nakatagong puwersa? Hindi pa sila nakakabawi. Nakita nilang bumutas ang maitim na anino sa mismong buntot ni Helong. Kasabay nito,
Umalinggaw ang sigaw ng Dragon Saint sa matinding sakit. Dumugo ng husto ang kanyang buntot. Napailing sina Dan Qingshen habang nakangiti. Alam nila ang tunay na pagkatao ni Sword Child. Isa siyang sovereign weapon. Bagamat mababa pa ang kanyang cultivation kumpara sa Dragon Saint. Walang makapapantay sa tigas at talim ng kanyang katawan. Maging ang Sacred Beasts ay hindi kayang tapatan iyon. Ginamit mismo ni Sword Child ang kanyang katawan bilang espada. At ang resulta ay tiyak na pagdanak ng dugo. Napangisi ang lahat. Ipinagmamalaki ng mga dragon ang kanilang matitigas na katawan. Ngunit ngayon, sila mismo ang sugatan. Habang abala si Sword Child sa pagtingin sa kanyang ginawa, biglang bumagsak ang isang napakalaking anino mula sa itaas. Hindi siya nakagalaw. Isang pulang dragon ang sumunggab sa kanya. Si Elder Chilong. Sinamantala nito ang pagkakataon at mahigpit siyang dinakma sa kanyang kuko. Tumawa si Chilong. Hahaha. Masyado kang mayabang, bata. Matalino ang mga tao dahil sa martial arts ninyo. Pero marurupok pa rin ang inyong katawan. Hindi ko alam kung anong teknik ang ginamit mo eh. Pero ngayong nasa kamay na kita eh. Isang pisil lang eh. Magiging laman ka. Ngunit, kalmado lang si Sword Child. Tumaas pa ang kanyang kilay. Bakit? Ano na hinihintay mo? Kaunti lang ang kayang pumatay sa akin. At siguradong hindi iyon sa pamamagitan ng pagpisil. Hehe. Naggitngit si Chilong. Mayabang kang bata. Ipaparanas ko sa iyo ang mabasagan ng lahat ng buto. Buong lakas niyang pinisil ang bata. Ngunit, hindi man lang gumalaw ang kanyang mga kuko. Lalong dinagdagan ni Chilong ang kanyang lakas. Ginamit pa niya ang kabilang kamay. Ngunit, wala pa ring nangyari. Parang may hindi nakikitang bagay na pumipigil sa kanya. Ano ng kalokohan ito? Kalmadong hinimas ni Sword Child ang kanyang baba. Matanda ni. Kapag dinagdagan mo pa ang lakas mo, mga daliri mo ang mababasag. Dahil ang mga buto ko ang pinakamatitigas sa buong mundo. Huwag kang maging mayabang. Hindi kailanman higit ang tao sa dragon. Galit na galit si Chilong. Patuloy niyang pinisil ang bata. Ngunit si Sword Child ay naghikab lamang. Wala siyang nararamdamang sakit. Sa halip, mas lalo pa niyang kinukutya ang Dragon Saint. Sa huli, napabuntong hininga si Chilong. Binitiwan niya ang bata. Tinanggap niyang wala siyang magagawa. Sa sandaling iyon, nagningning ang mga mata ni Sword Child sa matinding killing intent. Chilong! Biglang sigaw ni Bailong. Ngunit huli na. Isang napakaitim na sword wave ang dumaan. Swish! Naputol ang dambuhalang kuko ni Chilong. Sumabog ang dugo sa buong kalangitan. Kasabay nito, 4 na napakalalaking kuko ang bumagsak sa lupa. Umalinggaw ang nakakabinging sigaw ni Chilong. Lumipad si Sword Child habang malakas na tumatawa. Sinabi ko na sayo, matanda. Tingnan mo Nabali tuloy ang mga daliri mo. Napasinghap ang lahat sa hindi kapanipaniwalang tagpong kanilang nasaksihan. Halos tumalon ang kanilang mga puso sa matinding pagkabigla. Maging ang mga dragon ay nakaramdam ng takot nang ituon sa kanila ni Sword Child ang kanyang malamig at walang emosyong titig. Anong klaseng halimaw siya? Ang matigas na kuko ni Elder Chilong ay nawalan ng 4 na kuko sa isang atake lang niya. Para itong isang imposibleng alamat. Ibig mong sabihin, mas matibay pa ang batang iyon kaysa sa isang Dragon Saint. Hindi man lang siya nadudurog. Tao pa ba talaga siya? Hindi nga siya tao, kaya walang saysay ang subukan pa siyang unawain. Pinakaalam ito ni Dan Qingshen at ng kanyang grupo. Gayunman, maging sila ay hindi napigilang mabigla sa ipinakitang lakas ni Sword Child. Talagang mana siya sa kanyang ama. Pareho silang gumagamit ng taktika upang paglaruan ang kanilang mga kalaban. Nahulog ang 3 Dragon Saint sa kanyang patibong at napilitang sumunod sa kanyang ritmo sa halip na sa sarili nilang estratehiya. Isa lamang Emperor si Sword Child, ngunit ang kanyang katawan ay isang banal na espada. Kung ginamit lamang sana ng mga Dragon Saint ang kanilang kapangyarihan upang durugin ang kanyang kaluluwa, matagal na sana siyang natalo. Ngunit dahil sa labis nilang tiwala sa kanilang makapangyarihang katawan ng dragon, inakalang wala itong katapat, sila ngayon ang nagdurusa.
Patuloy sa pag-umal si Chilong, puno ng sakit at matinding galit habang mabangis na nakatitig kay Sword Child. Ganoon din ang dalawa pang elder. Punong-puno ng puot ang kanilang mga mata habang naghahanap ng kahit katiting na kahinaan sa bata. Mga dragon, sabay-sabay tayong umatake. Lipulin ang angkan ng luo. Huwag ninyong patawarin kahit ang buong lungsod, sigaw ni Chilong habang nagbibigay ng madugong utos. Umalinggaw ang sama-samang pag-ungal ng mga dragon bago sila sabay-sabay sumugod. Bumuhos ang walang katapusang dragon breath patungo sa mga tao. Agad namang humarang sina Dan Qingshen at ang iba pa. Mga tagapangalaga ng angkan, ubusin ang mga kalaban bago pa sila makahingi ng tulong. Ganap nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Luo clan at ng mga dragon. Tapos na ang pagsusubok. Tapos na ang pagsasanay. Wala nang dangal. Wala nang awa. Paghihiganti na lamang ang natitira para sa naputol na kuko, para sa malulubhang sugat. Kayang harapin ng bawat dragon ang 10 tao, ngunit 10 beses naman ang dami ng Luo clan. Bukod pa rito, kaya ring labanan ni Dan Qingshen at ng iba pang eksperto ang tig-isang dragon, dahilan upang tumaas ang moral ng buong angkan. Pantay ang lakas ng magkabilang panig. Walang sinuman ang umatras kahit isang hakbang. Mula sa himpapawid, naging seryoso ang mukha ng 3 Dragon Saint. Handa silang makipagdigma, ngunit hindi nila inakalang makakatagpo sila ng napakalakas na kalaban sa labas pa lamang ng Sacred Mountains. Sa huli, ang kapalaran ng digmaan ay nakasalalay lamang sa pinakamalalakas ng bawat panig. Ang 3 elder. At ang kakaibang batang iyon. Kapag napatay natin siya, madali na nating lilipulin ang iba. At ganoon din ang iniisip ng kabilang panig. Kapag pinatay ni Sword Child ang 3 Dragon Saint, wala nang makakapigil sa kanya na lipulin ang lahat ng dragon. Sa 4 na nilalang lamang nakasalalay ang kapalaran ng buong digmaan. Sabay-sabay na iwinasiwas ni Bailong at ng 2 elder ang kanilang mga buntot bago rumagasa kay Sword Child. Kung may makakakita sa kanila, tiyak iisipin nitong tuluyan nang nawala ang dangal ng mga dragon. 3 kayong respetadong elder ng Dragon Clan, pero pinagtutulungan nyo ang isang maliit na bata. Ngunit wala silang pakialam. Naipakita na sa kanila ng batang iyon ang isang madugong aral. Mas mabuting tapusin na nila siya ngayon, kaysa isa-isa silang pabagsakin nito. Boom! Si Heilong ang unang sumalakay. Sa isang malakas na hampas ng kanyang buntot, pinalipad niya si Sword Child. Nakaabang naman si Bailong at sinalubong ito ng isang matinding hampas ng kuko, dahilan upang muling tumilapon ang bata sa ibang direksyon. Nyanig ng napakalakas na puwersa ang katawan ni Sword Child, ngunit wala siyang pakialam. Hindi siya masasaktan ng pisikal na pag-atake. Hindi pa rin natututo ang mga dragon. Mabilis na sumugod si Chilong at sunod-sunod na pinakawalan ang mas mabangis na mga atake kaysa kanina. Paulit-ulit na tumilapon si Sword Child. Para siyang isang bolang ipinapasa-pasa ng 3 dragon. Kung ordinaryong tao yon, matagal na siyang naging abo. Ngunit si Sword Child, ni hindi man lang nakakaramdam ng kirot. Bagkus ay nakangisi pa siya habang pinagmamasdan sila. Matapos siyang paghampasin ng 10,000 beses, napagod din ang 3 dragon at tumigil. Ano ba talaga ang batang ito? Kanina pa natin siya binubugbog pero ni isang sugat ay wala. Tao pa ba talaga siya? Hinal na hinal si Chilong. Tahimik namang tumango ang 2 pa. Ngumisi si Sword Child. Itinaas niya ang 2 daliri at marahang hiniwa ang hangin. Isang matinis na ugong ng espada ang umalingaw-ngaw. Tapos na ba kayo, mga matanda? Ako naman ang gagalaw. Parang kidlat siyang sumugod kay Chilong. Noong una, 4 na kuko lang ang kinuha ko. Ngayon buong kamay mo na. Malakas siyang tumawa. Dahil minsan nang nadali, mabilis na umiwas si Chilong gamit ang kanyang buntot. Ngunit sumunod ang isang itim na sword wave mula sa daliri ni Sword Child. Tinamaan nito ang ilang kaliskis ni Chilong at sumirit ang dugo. Hindi masama. Hindi ko akalaing napakabilis mong umiwas kahit napakalaki ng katawan mo. Ngumisi si Sword Child habang muling humahataw. Sayang nga lang mas mahirap takasan ng espada ko. Hush! Isang napakalaking sword wave ang rumagasa patungo kay Chilong. Nanginig ang matandang dragon. Kahit hindi iyon direktang hampas ni Sword Child, alam niyang hindi niya iyon kayang salagin. Baka mahati siya sa 2. Wala na siyang oras upang umiwas.
Hindi rin matalinong harangin iyon gamit ang katawan. Huminga siya ng malalim bago nagbuga ng matingkad na pulang liwanag. Draconic Wave. Boom! Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Yumanig ang buong paligid. Napaatras si Sword Child ng ilang talampakan. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Bailong. Tignan ninyo! Napaatras siya. Mukhang nasaktan. Napakunot noo si Helong. Paano nangyari yon? Kanina pa natin siya binubugbog pero walang epekto. Biglang lumiwanag ang mukha ni Bailong. Nakuha ko na. Hindi ang katawan niya ang naapektuhan, kundi ang kanyang kaluluwa. Napakatibay ng kanyang katawan, mas matibay pa kaysa sa atin. Pero ang kanyang kaluluwa pa rin ng isang emperor. Hindi iyon kasing tibay ng kanyang katawan. Malakas na tumawa si Helong. Tama. Nasobrahan tayo sa pagtitiwala sa ating mga katawan, kaya nakalimutan nating gamitin ang soul attack. Ngayon alam na natin ang kahinaan niya. Mamamatay siya. Nanlumo si Sword Child. Unti-unti siyang umurong. Lintik eh. Natuklasan din ng mga hangal ang kahinaan ko. Kahit 100 dragon pa ang umatake sa katawan ko eh. Pero ang kaluluwa ko eh. Mabilis niyang hinanap sina Dan King Shen upang makahingi ng proteksyon. Ngunit huli na. Sabay-sabay ng pinakawalan ng 3 dragon ang pula, itim, at puting liwanag. Draconic Wave. Sunod-sunod na umiwas si Sword Child. Ngunit sa bawat pag-iwas, may isa pang atake ang naghihintay. Sa huli, wala na siyang mapagdaanan. Napilitan siyang salagin ang pulang sinaggamit ang kanyang 2 daliri. Nayanig ang kanyang kaluluwa. Nawala ang kanyang tiyempo. At sa mismong sandaling iyon, nagsanib ang 3 Draconic Wave. Muling sumugod ang pinagsamang kapangyarihan. Napasinghap si Sword Child. Wala na siyang matatakbuhan. Kung haharangin niya yon, malubhang masasaktan ang kanyang kaluluwa. Naipit na siya. At iyon mismo ang gustong makita ng 3 dragon. Tapos na ang halimaw na batang ito. Biglang, 5 makukulay na dragon ang nagsanib. Nabuo ang isang malaking itim na salamin sa harapan ni Sword Child. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Tatay. Nanlumo naman ang 3 dragon. Tatay. Ibig bang sabihin, dumating na ang tunay na halimaw? Boom! Tumama ang pinagsamang pag-atake ng 3 dragon sa itim na salamin. Bahagya lamang itong nanginig. Kasunod nito, nagsimulang umikot ang itim na enerhiya sa ibabaw ng salamin, bumuo ng malalalim na vortex na tila walang hanggan. Isa-isang nilamon ng mga ito ang napakalakas na Draconic Wave. Impossible! Nanginig ang 3 pares ng dambuhalang mata ng mga dragon sa kanilang nasaksihan. Isang Domain Soul Imperial Mark. Kaya nitong lamunin ang kahit ano. Napakunot noo si Helong. Pero hindi ordinaryong kapangyarihan ang pinakawalan natin. Draconic Wave yon. Paano nagawang salagin ng isang Imperial Mark ang ganoong lakas? Anong klaseng Domain Soul ang nabuo para maging ganoon katibay? Unti-unting nabalot ng takot ang kanyang mukha. Sa isip niya, kung halimaw ang anak, mas halimaw ang ama. Hush! Biglang umalingaw-ngaw ang dagundong mula sa loob ng itim na salamin. Mula sa umiikot na mga vortex, lumabas ang 5 dambuhalang itim na kuko ng dragon. Parang kidlat ang bilis ng mga ito habang dumiretso sa mga dragon sa himpapawid. Crack! Hindi pa man nakakabawi sa pagkabigla ang mga dragon ay nakagapos na sila ng 5 itim na kuko. Kasintigas ng diamante ang mga yon. Kahit ang mga Dragon Emperor ay hindi man lang makakawala. Ano-ano ba ang mga bagay na ito? Isa-isang hinila ng mga itim na kuko ang mga dragon papasok sa itim na salamin. Umalinggaw-ngaw ang kanilang desperadong pag-ungol bago tuluyang maglaho. Sunod-sunod silang nilamon. Isang sandali lamang ang nakalipas ay puno ng dagundong ng mga dragon ang kalangitan. Ngayon, nakakabinging katahimikan ang pumalit. Tanging ang sinag ng araw ang tumatama sa 3 natitirang Dragon Saint. Napasinghap sina Dan King Shen at ang buong Luo clan. Maging ang mga dragon ay hindi makapaniwala. Anong klaseng Imperial Mark ang nilikha ni Zufan? Nahihirapan pa tayong labanan kahit isang Dragon Emperor.
Pero siya, nilamon silang lahat na parang wala lang. Ito. Ang tunay na kapangyarihan ng haligi ng Lo Clan. Clap! Napabalik sa katinuan ang lahat sa biglang tunog. Napansin nilang nakagapos na rin ng mga itim na kuko ang tatlong dragon sign. Hindi rin sila makakawala. Ngayon lamang nila tunay na naunawaan ang sindak na naramdaman ng kanilang mga kasamahan. Mas malakas pa ang mga itim na kuko kaysa sa kanilang sariling katawan. Ngunit isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanilang isipan. Paano nagkaroon ng isang tao ng ganoong nakamamatay na Imperial Mark? Wala na silang oras upang hanapin ang sagot. Bagamat sila ay mga saint, nasa alanganin na ang kanilang buhay. Lalo na ngayong dumating na ang tunay na halimaw. Nagkatinginan ang tatlong dragon saint. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang buong lakas ng kanilang katawan at pumailan lang. Crack! Ang mga itim na kuko na kayang pigilan ang mga Dragon Emperor ay tuluyang nabasag sa harap ng lakas ng mga Dragon Saint. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, agad silang tumalikod at tumakas. Sa kanilang isipan ay isa lamang ang nasa isip. Lintik! Malaki ang naging pagkakamali natin. Hintayin niyo ang pagbabalik namin kasama ang tunay na hukbo. Wawasakin namin ang lugar na ito at ililigtas ang aming mga kasama. Ngumisi si Swordchild. Aalis na kayo? Ako na ang hahabol sa inyo. Ngunit may boses na pumigil sa kanya. Swordchild, tama na. Ako na ang bahala. Hush! Sa isang kisap mata, lumitaw si Zufan sa himpapawid. Muling bumalik sa kanyang katawan ang Heaven-Devouring Wraith Mirror. Tumingin siya sa tatlong dragon na papatakas. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bigla siyang naglaho. Sa sumunod na sandali, nasa harapan na siya ng tatlong dragon saint. Nanlaki ang kanilang mga mata. Napakabilis. Anong klaseng galaw yon? Paano niya nalampasan ang bilis ng isang dragon saint? Nanlamig ang kanilang mga puso. Mas halimaw pa siya kaysa sa anak niyan. Ngunit hindi sila maaaring umatras. Kahit paano. Kung sabay-sabay silang sasalakay. Baka may pag-asa pa. Nagkatinginan ang tatlo. Sabay nilang iwinasiwas ang kanilang mga buntot at rumagasa kay Zufan. Kasabay ng kanilang pagsugod ay nabiyak ang kalangitan. Tatlong dambuhalang alon ng kapangyarihan ang nag-iwan ng maiitim na bitak sa kalawakan. Umalinggaw ang napakalakas na unos. Ngunit, ang kaharap nila ay hindi ordinaryong tao. Si Zufan, ang tagapagmana ng apat na landas ng Sovereign. Tahimik niyang itinaas ang kanyang kilin arm. Hindi man lang siya natinag sa naggangalit na bagyo. Kilin Tyrant Fist. Isang kamao lamang ang kanyang ipinukol. Saglit na kumislap ang kanyang kamao sa matingkad na pulang liwanag. Pagkatapos, sumabog itong parang nag-aalimpuyong bulkan. Boom! Yumanig ang buong mundo. Nabingi ang lahat sa lakas ng pagsabog. Napalitan ng isang napakalaking itim na butas ang kalangitan. Napangiwi ang tatlong dragon saint. Parang sasabog ang kanilang ulo sa tindi ng sakit. Dumaloy ang dugo mula sa kanilang mga mata, ilong, at bibig. Paikot-ikot silang tumilapon ng maraming ulit bago tuluyang nakabawi. Pagtingala nila, nakangiti lamang si Zufan. Isang ngiting nagpalamig sa kanilang dugo. Paano ni? Isa lang siyang emperor. Pero napigilan niya kaming tatlo gamit lang ang isang suntok. Naalala nila si Swordchild. Kung ganoon kalakas ang anak ni, mas nakakatakot ang ama. Kung halimaw ang katawan ng bata, tiyak na mas kakilakilabot ang sa ama niya. Tuluyan nang nanlamig ang kanilang dugo. Masama ito eh. Mukhang hindi na tayo makakalabas ng buhay. Sa ibaba, nakanganga ang lahat. Isang suntok lamang. At napigilan nito ang tatlong dragon saint. Napabuntong hininga si Bailey Jingshan. Lintiki. Bakit lalo lang lumalaki ang agwat namin sa kanya? Napailing lamang si Bailey Yulei habang bahagyang ngumiti. Ipinagkatiwala noon ni Bailey Yuyu sa kanya ang pagbabantay kay Bailey Jingshan. Ngunit ngayon, wala na yung saysay. Sa bawat pagkakataong lumalakas sila, mas lalo namang lumalayo si Zufan. Hindi na simpleng agwat iyon. Isa na yung bangin na hindi nila maaabot. Hindi na nila siya kayang tapatan. Yuyui. Makakapagpahinga ka na ng panatag di.
Mahinang natawa si Bailiule. Hindi naman agad pinatay ni Zufan ang 3 Dragon Scent. Magalang siyang nagkuyom ng kamao bilang pagbati. Mga kaibigang dragon. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong nagkita. Napakunot noo si Bailong. Alam mong darating kami? Mahinang ngumiti si Zufan. Pinakamabilis kumalat ang balita sa gambling town. Kapag may gumamit ng sagradong sandatang gawa sa kaliskis ng dragon, sigurado akong balang araw ay makakarating ang balitang iyon sa Dragon Clan. At kapag nangyari iyon, darating kayo rito. Nagulat si Bailong. Ibig mong sabihin, bitag ang lahat ng ito. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Sino ka ba talaga? Ano ang pakay mo? Ano ang binabalak ninyong mga tao? Gusto ba ninyong muling magsimula ang digmaan sa pagitan ng Dragon Clan at ng Sacred Mountains? Banayad lamang ang ngiti ni Zufan. Mga nakatatandain. Wala kaming kinalaman sa Sacred Mountains. Nais ko lamang kayong anyayahan na manatili rito ng ilang araw upang makapag-usap tayo ng maayos. Mahigpit na tumanggi si Bailong. Kung may sasabihin ka doon mo sabihin sa Dragonlance. Napabuntong hininga si Zufan. Mukhang hindi niyo ako mapagkakatiwalaan. Kung ganoon, pasensya na sa magiging abala, mga elder. Bahagya siyang naglaho. Sa isang kisap mata ay nasa tabi na nila siya. Shadowbind. 3 maitim na anino ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Parang mga buhay na ahas ang mga itong pumulupot sa 3 Dragon Scent. Sa isang iglap, hindi na sila makagalaw. Muling lumitaw ang itim na salamin. Sa isang kumpas lamang ng kamay ni Zufan, isa-isang hinigop ng salamin ang 3 Dragon Scent. Pagkatapos noon, naglaho rin siya na parang hindi kailanman naroon. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Bata, noong una pa lang kitang makita, alam ko ng isa kang dragon sa gitna ng mga tao. Pero hindi ko akalaing aabot ka sa puntong pati kaming matatanda ay mamamangha sa bilis ng paglakas mo. Kahit ang Invincible Sword noon ay hindi nagparamdam sa amin ng ganitong kalaking agwat. Tahimik na tumango ang iba pang mga elder. Hindi nila maitago ang paghanga at bahagyang inggit. Ngumiti si Zufan. Masyado ninyo akong pinupuri, Elder Dan. Maswerte lamang akong nagkaroon ng pagkakataong magabayan ng mga nakatatanda. Pagkatapos ay tumingin siya kay Li Jingshan. Elder Li, may nalaman ba kayo tungkol sa ipinahanap ko? Agad na yumuko si Li Jingshan. Steward Zhuo, patawad po. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan. Parang may sadyang nagbura sa lahat ng bakas. Napakunot noo si Zufan. Binura. Tumango si Li Jingshan. Ayon sa mga kwento, 100 taon na ang nakalipas ay tila bumagsak ang kalangitan sa lugar na yon. Walang sinumang nakaligtas sa biglaang pagkawasak. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Pero iyon ang nakapagtataka. Sa kahit anong sakuna, laging may naiiwang bakas. May nakaliligtas man o wala, dapat may mga labi, palatandaan, o anumang ebidensya. Ngunit doon, wala kahit isa. Ang tanging patunay na dati iyong tinitirhan ng mga tao ay ang mga mangangalakal na dumaraan roon at tumakas nang biglang magbago ang kalangitan. Lalong kumunot ang noo ni Zufan. Napakalinis ng pagkakagawaan. Parang sinadya talagang burahin ang lahat. Nag-atubilig nagtanong si Li Jingshan. Steward Zhuo, ipagpapatuloy ko pa ba ang investigasyon? Umiling si Zufan. Hindi na. Sa tingin ko, wala na tayong makikitang iba. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Saang mga lungsod nakaatas si Nayalin, Sanzi, at Kiawer? Ipatawag mo sila. Magtalaga na lang ng ibang hahalili sa kanila. Masusunod. Magalang na yumuko si Li Jingshan bago umalis. Pinauwi rin ni Zufan ang iba at bumalik sa sarili niyang silid. Isa na siyang emperor. Ngunit marami pa siyang kailangang maunawaan tungkol sa 4 na landas ng sovereign. Napilitan lamang siyang lumabas noon dahil sa pagdating ng mga dragon. Lumipas ang 1 buwan. Mula sa labas ng silid ay narinig niya ang boses ni Li Jingshan. Steward Zhuo, narito na si Nayalin, Young Master San, at Young Miss Kiawer. Naghihintay sila sa bulwagan. Unti-unting iminulat ni Zufan ang kanyang mga mata. May bahagyang ningning ang mga yon. Papunta na ako.
Pagpasok niya sa bulwagan ay agad siyang sinalubong ng tatlo. Ama! Kuya! Ngumiti si Zufan. Wala nang formalidad. Maupo kayo. Pagkatapos ay nagbiro siya. Kumusta ang pamamahala sa inyong mga lungsod? Masaya ba ang maging City Lord? Napangiti ng mapait ang tatlo. Si Yelin ang unang nagsalita. Kuyay! Wala nang mas nakakabagot pa kaysa sa maging City Lord. Mas mabuti pang nanatili na lang kami sa mortal domain kaysa ipinadala mo kami rito sa sacred domain. Bahagya siyang napasimangot. Samantalang kami ay abalaan. Ikaw naman pala ay gumagawa ng malalaking bagay nang hindi man lang kami kasama. Nagulat si Zufan. Ano nang ibig mong sabihin? Napairap si Sanzi. Amay. Pagbalik lang namin nalaman na naging emperor na ang lahat ng matatanda. At sabi nila, ikaw ang dahilan. Hindi mo man lang kami isinama. Ngayon, kapareho na nila ang aming lakas. Kami tuloy ang naiwan. Tumango si Kiawer habang nakasimangot. Si Elin naman ay nagreklamo. Hindi patas. Napabuntong hininga si Zufan. Huminahon kayo. Hindi ko rin yon inaasahan. Nakuha ko ang 4 na mana ng mga sovereign at nagkulong ako para magsanay. Paano ko malalamang liliwanag ang buong kalangitan dahil sa mga landas ng sovereign? At higit sa lahat na makikinabang pati ang buong Loklan. Umiling siya. Hindi ko yon kayang hulaan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sanzi. Isa pa ikaw ay isang sacred beast. Ang pinakamahalaga sa iyo ay ang iyong bloodline. Hindi ganoon kalaki ang epekto ng Dao Insight sa inyong mga sagradong hayop. Napairap si Sanzi. Hindi naman para sa amin Para kay Yelin Tahimik na tumango si Kiawer. Nagmukhang kawawa si Yelin. Kuyay! Bawiin mo naman ako. Gusto ko ring maranasan ang liwanag ng dakilang Dao. Napangiti si Zufan. Wala akong magagawa roon. Hindi akin ang mga landas ng sovereign. Hindi ko sila kayang kontrolin. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mukha ni Yelin ay natawa siya. Pero may iba akong paraan. Isang shortcut sa cultivation. Agad na lumiwanag ang mga mata ng tatlo. Ano yon? Ngumiti si Zufan. Umikot ang maitim na enerhiya sa paligid niya. Sa isang iglap, mahigit 20 figura ang bumagsak sa sahig. Nagulat ang tatlo. Napatingin sila sa mga walang malay na dragon. Ngumiti si Zufan. Mga kaibigang dragon. Pag-usapan natin ito. Paano ko kayo tatawagin? Sabay-sabay na napalingon ang tatlo. Mga dragon? Ngayon lamang sila nakabalik kaya wala silang alam sa nangyaring labanan 1 buwan na ang nakalipas. Hindi nila alam na sinalakay ng Dragon Clan ang Lo Clan. At dinakip ni Zufan ang mga ito. Habang tinitingnan nila ang mga dragon ay hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaibang pagiging malapit. Tutal. Mga inapuri ng mga ito ng Dragon Ancestor. Biglang nagsalita si Bailong. Sino ka ba? Ano ang gusto mo sa amin? Malamig ang kanyang titig. Babala lang Kapag may ginawa ka sa amin, darating ang buong Dragonlance. Kahit ikaw, Lee. Hindi mo kakayanin ang walang katapusang eksperto ng aming lahi. Magalang na yumuko si Zufan. Senior, wala kaming masamang intensyon sa Dragon Clan. Sa katunayan, magkakampi tayo. Nagkatinginan ang mga dragon. Magkakampi. Kami ay mga dragon. Kayo ay mga tao. Paano naging magkakampi? Ngumiti lamang si Zufan. Itinuro niya si Yelin. Yelin ikaw na ang magpaliwanag. Magalang na yumuko si Yelin. Mga senior, ang aking guro ay isa sa 5 dakilang sacred beast noong sinaunang panahon. Ang decimating dragon ancestor. Parang tinamaan ng kidlat ang mga dragon. Impossible. Matagal nang namatay ang aming ninuno. Tumango si Zufan. Yelin ipakita mo sa kanila. Itinaas ni Yelin ang isang daliri. Agad na sumiklab ang gintong apoy. Nanlaki ang mga mata ng mga dragon. Ang decimating golden flame. Kapareho ito ng banal na apoy sa Dragonlance. Paano Isang sugatang dragon ang agad nagsalita.
Elder! Baka ninakaw nila yon? Napatahimik ang mga elder. Ngumiti si Ilin. Sinabi ng aking guro, ang kapangyarihan ng isang sacred beast ay kayang wasakin ang mundo. Hindi ito maaaring nakawin. Maaari lamang itong ipamana. Kung pilit itong aangkinin mamamatay lamang ang kukuha. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga dragon. May decimating golden flame rin kayo sa Dragonlance. Pero may nakapagpalinang ba nito? Napayuko si Bailong. Mayroon. Si Elder yun. Ngunit makalipas ang 2 taon. Nilamon siya ng apoy. Walang sinumang mabubuhay rito. Maliban kung ang Dragon Ancestor mismo ang magpapamana nito. Tahimik ang buong bulwagan. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Ngumiti si Zufan at itinuro sina Sanzi at Kiaor. Hindi lang siya. Ang 2 ito ay mga tagapagmana rin ng Kilin at Thunder Phoenix. Mga tunay na sacred beast. Sila mismo ang sinanay ng Dragon Ancestor. Nagkatinginan ang 2. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang aura. Isang mabangis na pulang aura ang bumalot sa buong lungsod. Kasabay nito'y kumulog ang kulay ubeng kidlat sa kalangitan. Nanghina ang mga dragon. Kahit hindi sinasadya. Napaluhod sila. Ang pressure na yon ay nagmula mismo sa pinakamataas na uri ng sacred beast. Mga sacred beast ni. Halos maiyak sa tuwa ang mga elder. Sabay-sabay silang yumukod. Ayon sa alamat ang 5 dakilang sacred beast ay minsang nakipaglaban sa 10 sovereign. Hindi namin akalaing magkakaroon pa sila ng mga tagapagmana. Malapit na ang muling pagbangon ng aming lahi. Masayang nagsigawan ang lahat ng dragon. Sa loob ng napakahabang panahon ay pinagsamantalahan sila ng 7 sacred mountains. Ngunit kapag ganap ng lumakas ang 2 sacred beast, wala nang makakapigil sa kanila. Napangiwi si Zufan. Mga senior, masyado pang maaga para magsaya. Nagtaka si Bailong. Bakit? Mayroon na tayong mga sacred beast. Hindi ba malapit na ang panahon ng ating mga espiritual na hayop? Umiling si Zufan. Yay! Mayroon kayong sacred beast. Pero ang sangkatauhan, may mga sovereign pa. Nagulat ang mga dragon. Mga sovereign? Hindi ba matagal na silang namatay? Napailing si Zufan. Sino ang nagsabing patay na sila? Hindi ba maaaring nagtatago lamang sila? Sandali siyang tumigil. Sa ngayon 5 na ang nakilala ko. 4 sa sacred domain at 1 sa mortal domain. Pagkatapos ay tumingin siya kina Sanzi at Kiaor. Bukod sa kanilang 2 ang 3 pang sacred beast ay nakakulong pa rin. Kung ngayon kayo makikipagdigma sa sangkatauhan, mapapansin lamang kayo ng mga sovereign. At masasayang ang lahat ng inyong pinaghirapan. Natigilan ang lahat ng mga dragon. Nanginig ang tinig ni Bailong habang nakatitig kay Zufan. Ano ang sinabi mo? Buhay pa rin ang mga sovereign? Kung ganoon hindi pa talaga tapos ang sangkatauhan. Bahagyang umiti si Zufan. Hindi ko masasabi kung buhay pa ang lahat ng 10. Pero sapat pa rin ang bilang ng mga natitira. Nanginginig ang mga mukha ng mga dragon. Napabuntong hininga si Bailong. Sino ba ang nagpakalat ng balitang namatay na ang 10 sovereign at ang 5 sacred beast? Kung buhay pa pala sila, ano ang tunay na nangyari noon? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Zufan. At sinabi mo ring nakakulong pa ang 3 pang sacred beast Kasama ba roon ang aming dragon ancestor? Tumango si Zufan. Nakakulong siya sa isang lugar na tinatawag na mortal domain. Naging seryoso ang kanyang mukha. Napansin niyong mayroon kaming dragon soul. Upang mabuo iyon, kinailangan namin ang kapangyarihan ng mga dragon. Hindi maaaring nakawin yon ng mga tao, lalo na't mahigpit niyo itong binabantayan. Dahil naroon ang dragon ancestor sa mortal domain, kinailangan naming tipunin ang mga earth dragon soul upang mailabas ang kanyang kapangyarihan. Tutal, siya ang ninuno ng inyong lahi. Hindi naging mahirap para sa amin ang paghiram ng kanyang lakas. Unti-unting tumango ang mga dragon. Ibig sabihin galing kayong lahat sa mortal domain? Nag-aalalang nagtanong si Bailong.
Ayos lang ba ang Dragon Ancestor? Paano natin siya maililigtas? Umiling si Zufan. Ligtas siya. Hindi pa lamang siya maaaring lumabas sa ngayon. Siya mismo ang nagpadala sa amin sa Sacred Domain upang mauna. Napakunot noo si Bailong. Hindi pa. Tumango si Zufan. Hindi niya kayang sirain ang hadlang ng Mortal Domain. Ngunit madali lamang para sa kanya na wasakin ang kulungang kanyang kinalalagyan. Hindi lang niya ginagawa dahil sa isang tao. Nanlaki ang mga mata ng mga dragon. Sino? Mabigat ang bawat salitang binitiwan ni Zufan. Ang lumikha ng Mortal Domain. Ang Heavenly Sovereign. Napasinghap si Bailong. Ang pinakamakapangyarihang Sovereign. Siya ang gumawa ng Mortal Domain. Tumango si Zufan. Ginawa niya iyon bilang isang bilangguan. Isang kulungan para sa 5 Sacred Beast. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng Dragon Ancestor kung ano ang tunay na kalagayan ng Heavenly Sovereign. Kaya kami ang ipinadala niya rito upang magsiyasat. Kapag nalaman naming humina na ang Heavenly Sovereign, iyon na ang pinakamainam na pagkakataon upang kumilos. Bukod pa roon, naghahanda na rin kami rito sa Sacred Domain. Kapag dumating ang tamang panahon, maililigtas natin silang lahat mula sa Mortal Domain. Halos manginig sa tuwa si Bailong. Kung ganoon, kayo ang mga sugo ng Dragon Ancestor. Narito kayo upang iligtas sila. Hindi nag-atubiling tumango si Zufan. Iyan ang kagustuhan ng Dragon Ancestor. Maghintay o matake sa tamang sandali. Kaya sinabi kong magkakampi tayo. Sa Mortal Domain, kami ang kanyang inaasahan. Sa Sacred Domain naman kayo ang kanyang aasahan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tutulungan ba ninyo kami? Malakas na sumigaw si Bailong. Siyempre. Anumang bagay para sa Dragon Ancestor. Sabay-sabay na tumayo ng tuwid ang lahat ng dragon. Sa kanila, ang ialay ang buhay para sa Dragon Ancestor ang pinakamataas na karangalan. Napabuntong hininga si Yelin. Sa isip niya, mukhang tao sila. Pero pagdating sa ganitong bagay, napakasimple pa rin nilang mga espiritual na hayop. Alam niyang walang problema para sa Dragon Ancestor na makalabas ng kulungan. Ngunit sadyang inililigaw sila ni Zufan. Sa huli, panig pa rin siya ng sangkatauhan. Ayaw niyang muling mangibabaw ang mga Sacred Beast. Ngumiti si Zufan at muling iniabot ang kanyang kamay. Kung ganoon, kasunduan? Mahigpit na kinamayan siya ni Bailong. Lahat ng ito ay para sa Dragon Ancestor. Isa na tayong pamilya. Malakas niyang tinapik ang kanyang dibdib. Ako si Bailong. Isa sa mga elder ng Dragon Clan. Ngumiti si Zufan. Ako si Zufan. Steward ng Lu Clan. Napansin ni Bailong ang kanyang katawan. Napakatibay ng iyong katawan para sa isang tao. Paano mo yun nakuha? Sumagot si Zufan. Pinagkalooban ako ng Dragon Ancestor ng isa sa kanyang kaliskis. Pagkatapos muling hinubog ang aking katawan sa loob ng decimating golden flame. Biglang natawa si Bailong. Kaya naman pala, mas lalo siyang naniwala kay Zufan. Kung para iyon sa Dragon Ancestor, wala na siyang dahilan upang magduda. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, itinuro ni Zufan sina Yelin, Sanzi, at Kiawer. Upang mapigilan ang Heavenly Sovereign, kailangan pa naming lumakas. Kaya hinihiling ko nadalhin niyo ang tatlong ito sa Dragonlance. Turuan niyo sila. Sila rin ang magiging kinatawan ng ating alyansa. At sila ang magtitipon sa iba pang Sacred Beast. Tumango si Bailong. Natural. Ang kilin ang hari ng lahat ng hayop. Ang Thunder Phoenix at Konpeng ang namamahala sa mga ibon sa hilaga at timog. Si Si naman ang pinuno ng mga nilalang sa karagatan. At ang Dragon Ancestor ang pinagmula ng aming lahi. Halos lahat ng espiritual na hayop ay nagmula sa kanila. Napabuntong hininga siya. Nang bumagsak ang 5 Sacred Beast kami na lamang mga dragon ang patuloy na lumaban sa mga tao. Nagkawatak-watak ang iba. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Kapag tinawag sila ng 2 batang Sacred Beast kahit ang 7 Sacred Mountains
Wala nang laban. Ngumiti si Zufan. Maganda. Pero dapat maging maingat tayo. Huwag nating ipaalam agad sa Seven Sacred Mountains ang ating plano. Maraming mata ang nakatingin sa Dragonlance. Kaya hindi kami direktang pumunta roon. Sinasadya namin kayo ang lumapit sa amin. Pagkatapos ay nagbigay siya ng paliwanag. Tungkol naman sa sagradong sandatang gawa sa kaliskis ng dragon. Si Senior Conpeng ang gumawa noon. Marahil ginamit niya ang kaliskis ng isang namatay ng dragon. Humihingi ako ng paumanhin. Umiling ang mga dragon. Ayos lang. Hindi kami makitid ang isip. Lahat naman ng ito ay para sa Dragon Ancestor. Maya-maya ay muling nagsalita si Zufan. Hindi pa natin alam kung kailan ganap na magmamature si Nakilin at Thunder Phoenix. Pero malapit na ang digmaan. May paraan ba upang mas mapabilis ang kanilang paglakas? Nag-isip sandali si Bailong. Mayroon. Ang Dragonizing Pool. Naging seryoso ang kanyang mukha. Noong sinaunang panahon, nang payapa pa ang ugnayan ng tao at espiritual na hayop. Magkasamang nilikha ng Dragon Ancestor at Shadow Sovereign ang Dragonizing Pool. Taglay nito ang kakanyahan ng Dragon Ancestor. At ang pinakadiwa ng landas ng Shadow Sovereign. Dahil dito, nakakakuha kami ng anyong tao. Kasabay nito, malaki rin ang paglakas ng aming kapangyarihan. Nagpatuloy siya. Kayang mag-anyong tao ng mga sacred beast kahit wala ito. Ngunit kung makaliligo sila sa Dragonizing Pool, lalo pang titibay ang kanilang anyong tao. Mapapalabas din ang buong potensyal ng kanilang anino. Isa itong obra maestra ng Dragon Ancestor at Shadow Sovereign. Lihim na natuwa si Zufan. Napakaganda. Umiti siya kina Yelin. Mukhang natupad na rin ang hiling ninyo. Tatanggap kayo ng biyaya ng Dragon Ancestor upang mapunan ang inyong kahinaan. Masayang tumango ang tatlo. Ngunit biglang nagsalita ang isa sa mga dragon. Elder Bay. Paano naman ang Fountain of Youth? Napalingon si Zufan. Fountain of Youth? Tumango si Bailong. Isa itong banal na bukal na iniwan ng Child Sovereign. Ang sinumang maligo rito, mananatiling bata at malakas habang buhay. Nililinis din nito ang puso. Inaalis ang lahat ng alalahanin at negatibong emosyon. Para sa mga tao, napakalaki ng naitutulong nito sa pag-unawa sa landas ng Sovereign. Kung madadala natin doon ang dalawang batang Sacred Beast, mas bibilis pa ang kanilang paglakas. Napatawa si Zufan. Hindi lang sila pati tayo rin. Pero papayag ba kayong gamitin namin yon? Mapait na umiti si Bailong. Steward Zhu. Nagbibiro ka. Matagal na yung wala sa amin. Nagulat si Zufan. Ano? Napabuntong hininga si Bailong. 500,000 taon na ang nakalipas Ninakaw iyon ng Seven Sacred Mountains. Ngayon, mahigpit nila itong binabantayan. Tanging ang pinakamahalagang tao lamang nila ang maaaring pumasok. Taon-taon isang sacred mountain ang naatasang magbantay rito. Imposibleng makapasok kami. Ngunit bigla siyang umiti. Ngayon, mayroon na tayong 2 batang sacred beast. Kapag natipon natin ang lahat ng espiritual na hayop, mababawi rin natin ang Fountain of Youth. Tumango si Zufan. Nagningas ang kanyang mga mata sa pananabik sa nalalapit na labanan. Nasaan man na yon ang Heavenly Sovereign? Uunahin muna natin ang 7 Sacred Mountains. Bumalik na kayo sa Dragonlance. Ihanda niyo ang lahat. Ako naman ang kikilos sa aking panig. Malakas na nagtawanan ang mga elder. Matagal na nilang hinihintay ang araw ng kanilang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang usapan pa, nagpaalam na ang mga dragon. Sumama rin si Nayalin, Sanzi, at Kiao patungo sa Dragonlance. Tanging ang malubhang sugat ni Chailong ang naging problema. Ngunit gamit ang kanyang pag-unawa sa landas ng Shadow Sovereign, pinagsama ni Zufan ang kapangyarihan ng mga refleksyon at mga anino. Sa harap ng lahat, gumawa siya ng isang himala. Napatulala ang mga dragon. Tunay na siya ang sugo ng Dragon Ancestor. Pagkaalis nilang lahat, nakahinga ng maluwag si Zufan. Sa wakas,
Nagkaroon na rin siya ng matatag na kakampi sa Sacred Domain. Maaari na niyang harapin ang 8 Emperor. Nang hindi nangangambang may ibang puwersang hahadlang. Kahit pa ang 7 Sacred Mountains. Demonic Emperor, narito po si Steward Zhu. Humihiling siyang makipagkita. Ano ang sinabi mo? Sa maluwang at maringal na pangunahing bulwagan ng Devil Mountain, napatitig si Zhao Chen sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. 3 ulit niyang ipinatanong ang parehong balita bago siya tuluyang natauhan. Impossible. Hindi ba namatay na siya sa Nethersea? Paano ni? Huminga siya ng malalim bago nag-utos. Papasukin mo siya agad. Opo. Makalipas ang ilang sandali. Dahan-dahang naglakad papasok si Zhu Fan na may banayad ng ngiti sa labi. Magalang siyang yumuko. Demonic Emperor, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Chen. Steward Zhu. Buhay ka pa. Malakas siyang tumawa habang tinatapik ang balikat ni Zhu Fan. Napakagandang balita nito. Nakabalik na ang aking pinakamahalagang tagapayo. Hindi mo alam kung gaano ako nalungkot nang makita kitang mamatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang tagpong iyon. Palihim na napangisi si Zhu Fan. Ngunit sa kanyang mukha ay nanatili ang magalang na ngiti. Labis niyo akong pinararangalan, Demonic Emperor. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Zhao Chen. Sabihin mo nga eh. Paano ka nakalabas sa Nethersea? Kalma lamang ang sagot ni Zhu Fan. Ang Nether Sovereign ay isang makapangyarihang nilalang mula pa noong sinaunang panahon. Hindi siya nagsasayang ng oras sa mga hamak na tao. Ang lahat ng iyon ay isa lamang pagsubok. Hanggat hindi kami natatakot mamatay. Pinapayagan niya kaming umalis. Napabuntong hininga si Zhao Chen. Kung ganoon, isa pala yung biyayang nakatago sa kapahamakan. Ngunit maya-maya ay napansin niya ang kakaiba. Napakunot ang kanyang noo. Steward Zhu, bakit nasa 3 antas ka na lamang ng key condensation? Noon pa man ay mababa na ang iyong cultivation. Pero ngayon, lalo pa itong bumaba. Nagkunwaring napabuntong hininga si Zhu Fan. Maswerte lamang akong nakapasa sa pagsubok ng Nether Sovereign. Ngunit dahil napakahina ng aking cultivation, kinain ng Nether Energy ang aking lakas. Napailing si Zhao Chen. Napakahirap naman ng pinagdaanan mo. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong. Pero kung pinakawalan ka ng Nether Sovereign, tiyak na may iniwan siyang biyaya sa'yo. May paraan pa bang mabawi ang iyong cultivation? Alam na alam ni Zhu Fan ang tunay na pakay nito. Hindi ito nag-aalala sa kanya. Interesado lamang ito sa anumang kayamanang nakuha niya mula sa Nethersea. Kaya kusa niyang inilatag ang pain. Tama kayo, Demonic Emperor. Bago ako umalis binigyan ako ng Nether Sovereign ng isang cultivation technique. Inilabas niya ang isang Jade Slip. Ito ang Nether Script. Dahil dito, kahit bumagsak ang aking cultivation, mababalik ko ang dati kong lakas sa loob lamang ng 3 buwan. At habang mas lalo akong nagsasanay lalo ring bibilis ang aking paglakas. Sa loob ng 10 taon, sigurado akong makikilala ako sa buong Sacred Domain. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Chen. Ganoon ito kalakas. Halos hindi na siya nakapag-isip. Agad niyang inagaw ang Jade Slip sa kamay ni Zhu Fan. Wala siyang pakialam na iyon ang tanging pag-asa ng ibang tao. Para siyang isang magnanakaw. Ngunit iyon ang kapangyarihan ng isang kayamanang iniwan ng isang sovereign. Sinumang makakita nito ay hindi makapipigil sa sariling maghangad. At iyon mismo ang gusto ni Zhu Fan. Pain lamang ang lahat. Binasa ni Zhao Chen ang nilalaman ng Jade Slip. Napasinghap siya. Napakahimalain. Kaya nitong angkinin ang cultivation ng iba. Ngumiti si Zhu Fan. Kung hindi, paano magiging napakabilis ng paglakas? Pagkatapos ay idinagdag niya. Sayang nga lang napakababa pa ng cultivation ko. Isa lamang na key condensation cultivator ang kaya kong absorb sa isang araw. At hindi ito maaaring malaman ng iba. Kapag nalaman nila, ako ang magiging kaaway ng buong mundo. Kaya kailangan niyong mag-ingat. Ngunit wala nang ibang naririnig si Zhao Chen.
Punong-puno ng kasabikan ang kanyang puso. Yay! Mag-iingat ako. Hahahan. Ngunit maya-maya ay tumigil siya. Mariin niyang tinitigan si Zufan. Steward Zhu. Bakit mo ito ipinakita sa akin? Hindi ka ba natatakot na nakawin ko ito? At patayin ka para walang makaalam? Hindi basta-basta nawalan ng katinuan si Zhao Chen. Bagamat nahuhumaling siya sa Nether Script, hindi pa rin siya naging pabigla-bigla. Tumango si Zufan. Tama kayo. Mapanganib ang cultivation technique na ito. Hindi lamang sa iba, kundi maging sa gumagamit nito. Kaya gusto ko itong ibahagi sa inyo. Sa ngayon, kaunti pa lamang ang kailangan kong resources. Pero habang lumalakas ako, lalaki rin ang aking pangangailangan. Hindi ko maaaring ilantad ang tunay kong lakas. Kaya kailangan ko ang inyong proteksyon. Tahimik na tumango si Zhao Chen. May katwiran ang sinabi nito. Alam niyang ang ganitong cultivation technique ay magdudulot ng matinding galit mula sa buong mundo. Ngunit, ang tukso ng mabilis na paglakas ay napakahirap tanggihan. Marahang hinaplos ni Zhao Chen ang Jade Slip. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita. May punto ka. Kung ako ang gagamit nito, kailangan ko talaga ng taong magtatakip sa akin. Pero ngayong nasa akin na ito, bakit pa kita tutulungan? Mas kaunti ang nakaalam di. Mas ligtas. Biglang sumabog ang kanyang aura. Nagliyab ang kanyang nakamamatay na intensyon. Handa na siyang patayin si Zufan. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. Kung ako sa inyo, hindi ko gagawin yan. Napataas ang kilay ni Zhao Chen. At bakit naman? Ngumiti si Zufan. Demonic Emperor. Mas marami kayong kailangang resources kaysa sa akin. Mag-isa ba ninyo iyong makukuha? Sa huli di, kailangan pa rin ninyong may kasabwat. At kapag ibang tao ang pinili ninyo, masisiguro ba ninyong hindi niya kayo pagtataksilan? Unti-unting nawala ang pagpatay sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Zufan. Kung ako ang inyong pagkakatiwalaan, ako mismo ang magiging kasabwat niyo. Pareho tayong gumagamit ng cultivation technique na ito. Kapag nabunyag ang sikreto, pareho tayong mamamatay. Kung ganoon, bakit pa niyo papatayin ang isang taong tiyak na tapat sa inyo? Para lamang palitan siya ng isang taong maaaring magtaksil. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Chen. Mabigat siyang napabuntong hininga. Steward Zhu, napag-isipan mo na pala ang lahat. Wala na akong dahilan upang patayin ka. Bigla siyang sumigaw. Guardia! Agad na pumasok ang isang lalaking nakaitim. Demonic Emperor, ano po ang inyong utos? Malakas na nagsalita si Zhao Chen. Mula ngayon, si Steward Zhu ang mamamahala sa buong Devil Mountain at sa aking nasasakupan. Ang kanyang salita ay kapareho ng aking salita. Ibalita mo ito sa lahat. Nagulat ang gwardiya. Sa isip niya, hindi ba't para na rin niyang ginawang Demonic Emperor si Steward Zhu? Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Muling nagsalita si Zhao Chen. Magsasagawa ako ng closed-door cultivation. Habang wala ako, si Steward Zhu ang mamamahala sa lahat. Natauhan ang gwardiya. Nauunawaan ko. Agad siyang umalis upang ipalaganap ang utos. Ngumisi si Zhao Chen kay Zufan. Steward Zhu, lahat ng resources ko maaari mong gamitin. Lahat ng nasa aking nasasakupan ay nasa iyong mga kamay. Magkasama na tayo sa isang bangka. Kapag nalantad ang sikreto, pareho tayong mapapahamak. Kaya mag-ingat ka. At siguraduhin mong huwag muna tayong mabubunyag. Tumawa si Zufan. Huwag kayong mag-alala. Ginagamit ko rin ang cultivation technique na ito. Ayokong pagtawanan akong muli bilang isang walang silbi pagkalipas ng 30 taon. Napangisi si Zhao Chen. Steward Zhu, sa totoo lang wala nang tatawag sa iyo ng walang silbi. Nakakatakot na ang iyong tapang at katalinuhan. Kapag nadagdagan pa yon ng tunay na kapangyarihan, baka dumating ang araw na pati ako ay matakot sa iyo. Magalang na yumuko si Zufan.
Labis niyo akong pinupuri, Demonic Emperor. Napatingin si Zhao Chen sa kanya bago tumawa at tuluyang umalis. Ngunit sa kanyang isipan, may ibang iniisip. Talagang tuso si Zhu Fan. Alam niya kung paano gamitin ang kahinaan ng tao. Ngunit kapag sapat na ang lakas ko hindi ko nakakailanganing matakot kahit sa mga saint. Sa araw na yon aalisin ko rin ang batang iyon. Kasama ang lahat ng panganib na dala niya. Pero sa ngayon kailangan ko pa rin ang kanyang kakayahan. Punong-puno ng pananabik na subukan ang bagong cultivation technique, agad na ipinatawag ni Zhao Chen ang ilang tauhan ng Devil Mountain sa kanyang pribadong silid. Ilang sandali lamang ang lumipas. Biglang umalingaw ang nakapangingilabot na mga hiyaw ng matinding paghihirap. Isa-isa silang namatay. Mula sa labas ng silid, bahagyang napangisi si Zhu Fan. Parang wala siyang narinig. Tahimik siyang tumalikod at nagpatuloy sa sarili niyang gawain. Paglabas niya sa pangunahing bulwagan, sabay-sabay na lumuhod ang buong Devil Mountain. Nagkaisa ang kanilang sigaw. Pagbati kay Steward Zhu. Naway pagkalooban kayo ng walang hanggang kasaganaan at walang hanggang buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat sa buong Devil Mountain ang balitang si Zhu Fan na ang kinatawan ng Demonic Emperor. Mula sa pagiging pinuno ng 12 Demon Guard, naging tagapagmana na siya ng buong nasasakupan. Walang sinumang tumutol. Sa halip, nagunahan pa silang purihin at bulahin siya. Ngumiti si Zhu Fan. Sa kanyang isipan ay napabuntong hininga siya. Sa isang iglap nawala ang lahat ng mayroon ako. Ngunit inabot ako ng 100 taon upang mabawi ang lahat. Hahahan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Ipagbigay alam sa lahat ng lungsod at bayan sa ilalim ng Demonic Emperor. Ihanda ang buong hukbo. Pagkaraan ng 3 buwan, paglulunsad tayo ng digmaan. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Opo, Steward Zhu. Mula nang maupo sa kapangyarihan si Zhu Fan, unti-unting nagbago ang pamamahala sa buong nasasakupan ng Demonic Emperor. Isa-isang ipinadala ng Luo Clan ang kanilang mga pinagkakatiwalaang opisyal upang mamuno sa bawat lungsod. Dahil napakarami nilang eksperto, madali nilang nakontrol ang buong teritoryo ni Zhao Chen. At ang pinakamaganda, wala man lang itong kamalay-malay. Bagamat marami ring City Lord si Zhao Chen na nasa Emperor Stage, mas marami pa rin ang Luo Clan. Hindi lamang iyon. Mahigit 100 sa kanila ang may lakas na higit pa sa karaniwang nasa kanilang antas. Kaunting pagpapakita lamang ng lakas. At mabilis na yumuko ang lahat. 3 buwan lamang ang lumipas. At tuluyan nang naagaw ni Zhu Fan ang buong kapangyarihan sa loob ng nasasakupan ng Demonic Emperor. Kahit bumalik pa si Zhao Chen, napakahirap nang mabawi ang lahat. Ganap nang nagtagumpay ang plano ni Zhu Fan. Sinakop niya ang hukbo ni Zhao Chen mula sa loob. Kung nalaman lamang iyon ni Zhao Chen, malamang ay iyak siya sa pagsisisi. Ngunit ang kamangmangan ay minsan ding isang uri ng kaligayahan. Hindi niya alam ang tunay na lakas ng Luo Clan. Kung nalaman lamang niya, hindi niya ibibigay ang ganoong kalaking kapangyarihan kay Zhu Fan. Sa loob ng isang bulwagan, magalang na yumuko si Li Jingshan. Steward Zhu, nasa atin na ang lahat ng kapangyarihan ni Zhao Chen. Kung gugustuhin natin, maaari na natin siyang alisin. Walang sinuman ang magrereklamo. Bahagyang umiti si Zhu Fan. Hindi pa. May silbi pa siya. Pagkatapos ay nagtanong siya. Naipadala ba ninyo ang mga cultivation resources na hinihingi niya? Tumango si Li Jingshan. Pero palaki ng palaki ang kanyang hinihingi. Napangisi si Zhu Fan. Talagang sabik na sabik siyang lumakas. Hayaan niyo siyang ubusin ang sarili niya. Pagkatapos ay malamig siyang nag-utos. Panahon na. Salakayin ang teritoryo ng Wraith Emperor at Falcon Emperor. Sa pagkakataong ito, lulubusin natin sila. Sabay-sabay na yumuko ang lahat. Opo, Steward Zhu. Parang apoy na kumalat sa buong sacred domain ng balita. Sa utos ni Zhu Fan, sabay na sinalakay ng hukbo ng Demonic Emperor ang 2 nasasakupan. Walang kalaban-laban ang mga ito.
Sa loob lamang ng 3 araw, 10 lungsod ang bumagsak. Lahat ng madaanan nila, pinapatay. Nagmistulang mabangis na halimaw ang hukbo ng Demonic Emperor. Sa kabilang panig, galit na galit ang Falcon Emperor. Malakas niyang hinampas ang mesa. Lintik ka, Zhao Chen. Kakapayapa pa lamang Panibagong digmaan na naman. Noong nakaraan ginamit niya tayo upang makipaglaban sa Enchanting Empress at Sword Emperor. Hindi pa tayo nakakabangon. Heto na naman siya. Tahimik na nakasimangot ang Wraith Emperor. Ang panlilin lang ni Zhao Chen ay kaya nating harapin. Ang ikinababahala ko ay may mas tuso pang taong nasa likod nito. Napatingin ang Falcon Emperor. Sino? Huminga ng malalim ang Wraith Emperor. Ang bago niyang kanang kamay. Si Zhu Fan. Nagulat ang Falcon Emperor. Si Zhu Fan. Tumango ang Wraith Emperor. Hindi mo ba napansin? Tusong tao si Zhao Chen. Pero madali siyang magalit. Ngayon ang bawat hakbang ng kanilang hukbo ay parang maingat na pinag-isipan. Para bang may isang tao na ginagamit lamang tayong mga piyesa sa isang malaking laro. Napaisip ang Falcon Emperor. Bakit mo nasabi yan? Ipinaliwanag ng Wraith Emperor. Bakit tayo ang unang sinalakay? Hindi ba dahil napanatili ni Zhao Chen ang kanyang lakas noong nakaraang digmaan? At paano niya yon nagawa? Hindi ba't dahil pinaglaban niya ang Enchanting Empress at Sword Emperor para sa kanya? Ang 8 Emperor ay hindi basta nakikialam. Pero bakit silang dalawa ay sumabak? Sino ang nagdala sa kanila? Nanlaki ang mga mata ng Falcon Emperor. Si Zhu Fan. Tumango ang Wraith Emperor. Noong una hindi ko siya pinansin. Pero hindi basta-basta pinananatili ni Zhao Chen ang isang tao sa tabi niya. Siguradong may kakaiba sa kanya. Nagpatuloy siya. Noong nakaraang digmaan, ginulo niya ang buong sitwasyon. Pareho tayong nalugi. Ngayon, siya mismo ang namumuno sa hukbo. Narinig kong nagkulong si Zhao Chen sa cultivation. At ipinagkatiwala ang lahat ng kapangyarihan kay Zhu Fan. Tahimik na nagsalita ang Falcon Emperor. Ibig mong sabihin, si Zhu Fan mismo ang nagpasimula ng digmaang ito. Malakas niyang hinampas muli ang mesa. Napakalakas ng loob ng batang iyon. Basta na lamang siya nagsisimula ng digmaan sa pagitan ng 8 Emperor. Napabuntong hininga ang Wraith Emperor. Kahit si Zhao Chen, hindi magiging ganoon kapabaya. Pero ang isang tagapayo, ginagawa ang lahat ng ito. Parang siya ang tunay na Demonic Emperor. Matagal siyang tinitigan ng Falcon Emperor. Pagkatapos ay tumango. Tama. Ang kulang na lamang sa batang iyon ay sapat na lakas. Ano sa tingin mo Patay na lang natin siya. Ngumiti ng masama ang Wraith Emperor. Yan din ang iniisip ko. Sa mundong ito, kapag mahina ka, wala kang halaga. Kahit gaano ka pa katalino, madali ka pa ring durugin. Samantala, sa harap ng isang pribadong silid sa Devil Mountain, magalang na yumuko si Zhu Fan. Demonic Emperor, dinala ko na ang inyong hinihingi. Rumble. Unti-unting bumukas ang malaking pintuang bato. Pumasok si Zhu Fan. Pagkasara ng pinto, ngumiti siya. Sa gitna ng silid, nakaupo si Zhao Chen. Balot siya ng makapal na maitim na enerhiya. Puno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Matapos ang 3 buwang pagsasanay, lalo pang naging madilim at marumi ang kanyang aura. Parang isang halimaw. Nagutom sa laman ng tao. Tahimik na naisip ni Zhu Fan. Malapit na siyang mabaliw. Magalang siyang yumuko. Demonic Emperor. Hindi na siya pinansin ni Zhao Chen. Agad siyang sumigaw. Tama na ang salita. Nasaan ang mga sangkap? Ibigay mo na. Sa isang kumpas ni Zhu Fan, mahigit 500 taong walang malay ang lumitaw sa silid. Binilang sila ni Zhao Chen. 532 lang. Nasaan ang iba? Ginamit mo ba? Umiling si Zhu Fan. Nagbibiro kayo. Isa lang ang kaya kong absorb bawat araw. Napakunot no si Zhao Chen.
Kung ganoon, ngumiti si Zufan. Kapag napakaraming nawawala, magiging kahina-hinala. Lalo na't di kalidad na mga cultivator ang kailangan nyo. Ngayon, nakikipagdigma tayo sa Falcon Emperor at Wraith Emperor. Perpektong pagkakataon ito. Lahat ng lungsod na nasasakop natin. Pinapatay ko ang mga tao. At ipinadadala rito para sa inyong cultivation. Tumango si Zhao Chen. Magaling. Napakagaling. Ngunit bigla siyang natigilan. Sandali. Nakikipagdigma tayo. Ngumiti si Zufan. Mas maraming digmaan. Mas maraming sangkap. Ang digmaan ang pinakamagandang paraan upang ilihis ang atensyon ng lahat. Patawarin niyo ako kung hindi ako nakapagpaalam. Nag-isip sandali si Zhao Chen. Pagkatapos ay tumango. Ayos lang. Basta't patuloy mo akong bibigyan ng mga sangkap. Agad niyang pinatakbo ang kanyang cultivation technique. Kumalat ang nakakatakot na itim na enerhiya. Binalot nito ang mahigit 500 tao. Maya-maya, bumalik ang enerhiya kay Zhao Chen. Samantalang ang mga tao ay naging abo. Tahimik na ngumiti si Zufan habang papalabas ng silid. Sa isip niya, hangal. Hindi ba noon pa man ay gustong-gusto mo na ang 9 Serenity Secret Records? Ngayon, ang tunay nitong puso ang Demon Transformation Art. Ang ginagamit mo, bahagya siyang napangisi. Pero may isang mahalagang bahagi akong hindi itinuro sa'yo. Kailangan mo munang talikuran ang dati mong cultivation technique bago mo ito simulang linangin. Kung hindi, magkakasalungat ang dalawang cultivation art at hinding-hindi mo mauunawaan ang tunay na diwa na ang lahat ng landas ay humahantong sa iisang destinasyon. Malamig ang kanyang mga mata. Napakaganid mo. Patuloy kang pumapatay. Inaagaw ang cultivation ng iba. Nang hindi man lang iniisip kung may hangganan ba ang lahat ng ito. Unti-unti siyang umiti. Hindi na magtatagal. At ikaw mismo ang magdurusa dahil sa sarili mong kasakiman. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko ito itinuro sa iyo noon. Pero ngayon, sige lang. Magpakasawa ka. Binalot ng maitim na enerhiya si Zhao Chen. Unti-unting nalasing ang kanyang isipan sa kapangyarihan. Lumabo ang kanyang katinuan. Sa kanyang pakiramdam, wala siyang nakikitang anumang problema. Sapagkat habang lumalakas ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan, lalo rin niyang nararamdaman na hawak niya ang buong mundo sa kanyang palad. Para bang isang hakbang na lamang. At maaabot na niya ang Saint Realm. Sa kabilang banda, ramdam ni Zufan ang magulo at nagwawala nitong aura. Lumalaki na ang lakas ni Zhao Chen. Ngunit dami lamang iyon. Hindi kalidad. Dahil dito, wala siyang pag-asang maging isang tunay na saint. Napailing si Zufan habang nakatingin sa nakasarang pintuang bato. Sa sandaling iyon, lumapit si Li Jingshan. Steward Zhu. May ipinadalang mensahe ang saint. Nais ka na naman niyang makita. Iniabot niya ang isang jade slip. Binasa yon ni Zufan. Napasimangot siya. Nagpapatawag na naman? Talagang napakarami nilang oras. Habang nasa gitna ako ng digmaan, gusto pa rin akong makita. Humugot siya ng malalim na hininga. Sigurado akong si Xiaofeng na naman iyon. Mukhang hindi pa rin umaalis sa Ruby Cloud Sect. Bang! Dinurob niya ang jade slip. Nagningas ang kanyang mga mata. Lintik. Kincheng na naman ang pakay niya. Nagtanong si Li Jingshan. Steward Zhu. Pupunta ba kayo? Tumango si Zufan. Siyempre. Kahit paano kailangan pa ring magpakita ng paggalang sa isang saint. Napangiti si Li Jingshan. Paggalang. Kayo nga ay hinarap ang 3 dragon saint na parang wala lang. Kung si Xiaofeng lang madali ninyo siyang durugin. Bahagyang umiti si Zufan. Totoo. Wala akong kinatatakutan kay Xiaofeng. Pero kailangan kong tingnan ang mas malaking larawan. Hindi pa panahon upang ilantad ang lahat ng ating lakas. Nagtaka si Li Jingshan. Bakit? Ipinaliwanag ni Zufan.
Bagamat saint si Hixiao Fengmi, isa lamang siyang maliit na tao. Ang tunay na problema ay ang ika-6 na Sacred Mountain na nasa likod niya. Wala pa tayong balita mula sa mga dragon. At kahit pumayag silang makipagsanib puwersali, matagal pa bago matipon ang lahat ng spiritual beasts. Nagningning ang kanyang mga mata. Hindi rin nagkakaisa ang 8 emperor. Kung ngayon pa lang tayo makikipagbanggaan sa Sacred Mountains, paliligiran lamang natin ang sarili natin ng mga kaaway. Natigilan si Li Jingshan. Pero Steward Zhu, kayang-kaya namang lipulin ng bawat grupo ng Luo clan ang mga 8 emperor. Napangiti si Zhu Fan. Tinapik niya ang sariling sentido. At ano ang mangyayari pagkatapos? Malalaman ng mga saint ang tunay nating lakas. Kapag natakot sila, hindi na sila kikilos ng marangal. Gagamit sila ng anumang paraan para wasakin tayo. Nagpatuloy siya. Huwag mong kalilimutan ang nangyari sa Sword Star Empire. At ang ginawa ni Beili Jingwei. Kapag nakipagdigma tayo sa Sacred Mountains, tiyak na sasalakay rin ang 8 emperor. Kaya bago ang lahat kailangan nating gawing kasintibay ng bakal ang ating sariling teritoryo. Tumango si Li Jingshan. Napakalayo talaga ng iniisip niyo, Steward Zhu. Kung ganoon, uunahin muna nating sakupin ang mga lupain ng 8 emperor. Ngumiti si Zhu Fan. Pero dapat hindi nila mahalata ang tunay nating layunin. Tahimik siyang napangisi. Sa kanyang isip ay naisip niya. Mahal kong alagad, pinagtaksilan mo ang iyong guro. Ngayon, ikaw naman ang magiging pain. Upang mahulog sa bitag ang lahat. Lumipas ang 1 buwan. 3 anino ang mabilis na bumaba mula sa himpapawid. Sina Zhu Fan, Li Jingshan, at Qiu Yanhai. Huminto sila sa isang kagubatan. Sa kanilang harapan, naroon ang napakagandang pasukan ng Ruby Cloud Sect. Sinabi ni Zhu Fan, "Ako ang haharap sa saint. Aabalahin ko siya at ang matandang babae. Samantala, gawin niyo ang plano." Tumango ang dalawa. Nauunawaan namin. Mag-isang naglakad si Zhu Fan papasok. Hindi nagtagal. Hinarang siya ng ilang pamilyar na mukha. Ngumiti siya. Head senior sister. Matagal-tagal din. Kumusta ka na? Malamig siyang tiningnan ni Fang Min. Huwag mo akong tawaging ganoon. Napansin niyang nag-iisa si Zhu Fan. Nasaan ang mga bantay mo? Nagkibit balikat si Zhu Fan. Ano ba ang akala mo? Sa katayuan ko ngayon, wala akong mga tagapangalaga. Nakatago lang sila. Kung gusto mo pwede ko silang palabasin. Hindi man sila umabot ng 200. Lahat sila ay mga eksperto. Hindi ako natatakot sa ilang maagang Spirit King. Napailing si Fang Min. Ang yabang mo. Isa ka lang namang aso ng Demonic Emperor. Napangiti si Zhu Fan. Nagkakamali ka. Magkakaiba rin ang klase ng aso. Ako ang kumakatawan sa Demonic Emperor. Ikaw ba? Kung ako ay isang mamahaling purebred, ikaw naman ay isang askal na puno ng garapata. Hahahan. Namula sa galit si Fang Min. Gusto na sana siyang patayin. Ngunit mumiti lamang si Zhu Fan. Ako ay inimbitahan mismo ng saint. Kapag sinaktan mo ako kahit ang iyong guro ay hindi ka maililigtas. Napahigpit ang kamao ni Fang Min. Pilit niyang pinigil ang sarili. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Sumunod ka. Tumawa si Zhu Fan. Mas mabuti. Nakakahiya naman sa Enchanting Empress kung hindi marunong tumanggap ng bisita ang kanyang mga alagad. Habang naglalakad, bigla siyang nagtanong. Nasaan si Qin Cheng? Bakit hindi ko siya nakikita? Ngumiti si Fang Min. Sa wakas, nakakita siya ng pagkakataong makaganti. Hindi mo na siya makikita kailanman. Nanikip ang dibdib ni Zhu Fan. Bakit? Mapanuyang ngumiti si Fang Min. Ipinangako na siya sa saint. Pero matigas ang ulo ng babaeng iyon. Tumanggi siya. Tinangkapan niyang tumakas. Kaya ikinulong siya ng master sa Snow Peak. Kapag dumating ang saint, isusuko siya. Kapag dinala na siya sa Sacred Mountains,
Hindi mo na siya muling makikita. Hahaha. Tahimik lamang na tumango si Zufan. Inaasahan na niya ang posibilidad na ito. Lumingon siya sa likuran. Sa malayo. Palihim na nagbigay ng senyas sina Li Jingshan at Qiu Yanhai. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Sa simula pa lamang. Sinadya niyang asarin si Fang Min. Alam niyang madali itong magpadala sa emosyon. At tama nga siya. Sa ilang salita lamang. Ibinunyag nito ang lahat ng sikreto ng sekta. Napangiti si Zufan. Talagang mahusay pumili ng alagad ang Enchanting Empress. Napakunot noo si Fang Min. Anong tinitingin mo? Hindi niya maintindihan. Inaasahan niyang masasaktan si Zufan. Pero, tila wala itong pakialam. Muling nagsalita si Zufan. Head Senior Sister. Mukhang napakasaya mo na si Qin Cheng ang mapupunta sa Sacred Mountains. Hindi ba dapat naiinggit ka? Hindi ba dapat iniisip mo ano bang mayroon siya na wala ako? Ngumiti siya. Kung pag-uusapan ng mukha, katawan, cultivation, halos tabla naman kayo. Kaya siguro wala ring lalaking lumalapit sa'yo. Hindi napigilan ng ibang mga disipulo ang matawa. Namula ang kanilang mga mukha. Ngunit agad silang pinatahimik ng masamang tingin ni Fang Min. Napabuntong hininga siya. Tama ka. Hindi naman talaga siya mas malakas kaysa sa akin. Pero siya lagi ang paborito ng master. Lahat ng maganda ibinibigay sa kanya. Pati ang scent siya rin ang pinili. Hindi man lang ako tiningnan. Ganito ba talaga ako kasama? Mas magaling ba talaga siya? Umiling si Zufan. Sa tingin ko hindi. Nanlaki ang mga mata ni Fang Min. Sang-ayon ka. Kung ganoon, bakit siya ang pinipili ng lahat? Tahimik na sumagot si Zufan. Kung tutuusin mas lamang ka sa kanya sa halos lahat. Maliban sa isang bagay. Nagtaka si Fang Min. Ano yon? Diretsong tumingin si Zufan sa kanya. Ang kanyang pinagmulan. Dahil siya si Qiu Qincheng. Hinding-hindi siya pababayaan ni Zufan. At dahil din sa kanyang tunay na pagkatao. Taglay niya ang isang sovereign path. Iyon ang dahilan kung bakit. Napakahalaga niya sa Enchanting Empress. At maging kay Hixiaofeng. Tahimik na sinabi ni Zufan sa isip. Hindi mo siya kailanman maaabutan. Hindi na unawaan ni Fang Min. Pinagmulan? Hindi ba isa lang siyang ulila? Ano bang espesyal sa kanya? Malalim ang tingin ni Zufan. Napaka-espesyal. Sasabihin ko ng direkta. Hindi mo kailanman mapapantayan ang kanyang pinagmulan. Kahit ang iyong master. Hindi rin. Naniniwala ka bang kayang utusan ni Qin Cheng si Hixiaofeng na wasakin ang Ruby Cloud Sect? At susundin niya yon? Kahit pamamatay ang 8 emperor. Gagawin niya ang lahat Makangiti lamang si Qin Cheng. Natulala si Fang Min. Impossible. Hindi aabot sa ganoon ang isang cent. Ngumiti si Zufan. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Kundi sa halaga. Ano na halaga ng buong mundo? Kung kapalit naman ito ang isang ngiti ni Qin Cheng. Napangiti siya ng makahulugan. Iyan ang kanyang tunay na pinagmulan. Isang pinagmulan na kayang magpabagsak ng mga lungsod. Kaya siya si Qiu Qincheng. Habang naguguluhan pa rin ang lahat. Dumating sila sa main hall ng Ruby Cloud Sect. Ngumiti si Zufan. Tahimik siyang pumasok. Iniwan niyang nakatulala ang mga babaeng disipulo. Iisa lamang ang tanong na umiikot sa kanilang isipan. Sino ba talaga si Qiu Qincheng? Humahagupit ang malalakas na hangin, dala ang nagyelong nyebe na walang tigil na bumabagsak sa bungad ng isang kuweba sa tuktok ng bundok. Malungkot ang titig ni Qiu Qincheng habang pinagmamasdan ang mga snowflake na sumasayaw sa hangin. Maya-maya ay napabuntong hininga siya at dahan-dahang yumuko. Sa labas ng kuweba, isang babaeng tumanda ng may taglay pa ring kagandahan ang tahimik na nakaupo sa isang patag na bato, nakapikit ang mga mata. Para siyang isang estatwa habang unti-unting natatabunan ng nyebe ang kanyang katawan. Tumayo si Qiu Qincheng at lumabas ng kuweba.
Bumuo siya ng isang hand seal at agad na umatake. Boom! Nyanig ng malakas na pagsabog ang buong tuktok ng bundok, dahilan upang rumagasa ang nyebe sa lahat ng direksyon. Napaatras si Chu Qingcheng at bumagsak sa lupa, namumula ang mukha. Isang kumikislap na harang ang lumitaw sa bungad ng kuweba bago muli itong naglaho. Bahagyang kumilos ang babae at nalaglag ang nyebeng nakapatong sa kanya. Umiling si Mei Sangu habang nakatingin sa matigas ang ulong si Chu Qingcheng. Kasalanan kong pinayagan kitang umalis noon. Akala ko matututo ka tungkol sa mundo, ngunit sa halip ay may isang tusong binata na nagpaligaw sa puso mo hanggang sa sinuway mo na ang mga nakatatanda. Senior Aunt May, pakiusap hayaan niyo na akong umalis. Ayoko pong pumunta sa Sacred Mountain. Bakit? Nasa Sacred Mountain ang lahat ng minimithi ng isang cultivator. Sila ang namumuno sa buong Sacred Domain. Lahat ng mga senior sister mo ay nangangarap na makarating doon. Napakalaking biyaya ang ibinigay sa iyo, ngunit tinatalikuran mo lang. Hindi mo ba alam kung ano ang tama? Kung ganoon, sila na lang ang papuntahin nyo. Bakit ako pa? Malungkot na yumuko si Chu Qingcheng. Wala akong pakialam sa cultivation o sa pagiging mas malakas, ayoko lang talagang pumunta. Nabasa ni Mei Sangu ang nasa isip niya. Iniisip mo pa rin ba ang batang iyon? Qingcheng, ano ba ang ginawa niya sa'yo? 2 beses mo pa lang siyang nakita, pero parang nabihag na niya ang puso mo. Yumiling si Chu Qingcheng. Hindi ko rin alam. Ngumiti siya habang nakatingin sa mga snowflake. Mula nang makita ko siya, pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Gusto ko lang na makasama siya habang buhay. Wala akong pakialam kung saan kami mapunta o kung ano ang mangyari, basta magkasama kami. Pakiusap, Senior Aunt May, ihayaan niyo akong umalis. Napahawak sa noo si Mei Sangu. Qingcheng, wala ka ng pag-asa. Ang barrier na ito ay inilagay mismo ng senior sister ko. Kahit ako ay hindi ito kayang sirain. At kahit kaya ko pa, hindi ko rin gagawin. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para rin sa batang iyon. Pag-isipan mo. Pinag-interesan ka ng isang saint. Sa tingin mo ba, hahayaan niyang mabuhay ang lalaking iyon? Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa'yo ng saint. Pero isang bagay ang tiyak, papatayin niya ang batang iyon pati ang buong Luo clan. Nakamit man niya ang mataas na katayuan sa ilalim ng Demonic Emperor, hindi niya kakayaning salagin ang Sacred Mountains. Kung sasama ka sa kanya, para mo na ring hinatulan ng kamatayan ang buong Luo clan. Kung tunay mo siyang mahal, isipin mo ang kapakanan niya sa halip na ang pansamantala ninyong kaligayahan. Tahimik na yumuko si Chu Qingcheng, ngunit nanatili siyang matatag. Bakit ako pa? Napakaraming mas malalakas na senior sister sa sekta. Bakit ako ang ipinipilit ng bulag na saint? Marahil ay bulag nga siya, ubo, kalimutan mo ang sinabi ko. Bahagyang natawa si Mei Sangu. May kakaiba lang talaga siyang panlasa. Isa itong napakalaking pagkakataon para sa'yo. Mariing ikinuyom ni Chu Qingcheng ang kanyang mga kamao, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang. Napangiti si Mei Sangu. Hush! Bigla siyang napakurap. Bago pa siya makapag-react, isang anino ang sumulpot at sinunggaban siya sa leg, dahilan upang hindi niya mailabas ang kanyang lakas. Kasunod nito, isa pang tao ang lumitaw sa kanyang likuran at tinamaan siya sa batok. Agad na nawalan ng malay si Mei Sangu. Senior Aunt! Sigaw ni Chu Qingcheng. Miss Chu, inutusan kami ni Steward Zuo na huwag manakit ng sinuman sa Ruby Cloud Sect. Makakahinga ka ng maluwag. Magalang na yumuko ang 2 lalaki. Nangangahulugan ba iyon si Zufan ang nagsugo sa inyo? Opo. Nagpakilala ang isa. Ako si Li Jingshan, isa sa mga venerable ng Luo clan. Inutusan ako ni Steward Zuo upang iligtas kayo. Ako naman si Qianhai, isa ring venerable. Tumango si Chu Qingcheng. Kilala ko kayo. Nakita ko kayo noon kasama ni Zufan sa Gambling Town. Siya nga ba talaga ang nagpadala sa inyo? Opo. Biglang lumiwanag ang mukha ni Chu Qingcheng. Paano niya nalaman na nakakulong ako rito? Sinabi ba ng mga senior sister ko? Umiling si Li Jingshan. Hindi ganoong klaseng tao ang mga senior sister niyo. Dahil sa pambihirang pag-isip ni Steward Zuo, nahulaan niya ang naging kasunduan ng Sacred Mountains at ng inyong master matapos kayong muling mabuhay. Iyon lamang ang paliwanag sa kakaiba nilang pagtrato sa inyo. Nanlumo si Chu Qingcheng.
Para sa kanya, parang tunay na ina ang kanyang master. Ibinigay pala ako ng master sa Sacred Mountains bilang kapalit. Parang pinunit ang kanyang puso. Ang kasiyahang naramdaman niya ay agad na palitan ng matinding kalungkutan. Nang makita ni Li Jingxian na nananatili siyang tahimik, nagsalita siya. Miss Chu, pakiatras po. Sisirain namin ang barrier. Ayaw naming madamay kayo. Hindi kami mapapatawad ni Steward Zhou. Tumango si Chu Qingcheng at umatras. Maraming salamat. Senior, ang barrier na ito ay inilagay mismo ng master ko. Mag-ingat po kayo. Nagkatinginan lamang ang dalawa at bahagyang ngumiti. Bilang mga Peak Emperor, kakaunti lamang ang kinatatakutan nila. Nagliyab ang kamay ni Qiu Yanhai. Old Li, I seal ang ginamit ng matandang iyon. Mahina iyon laban sa apoy ko. Ako na ang bahala. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong. Boom! Sumiklab ang naglalagablab na pulang apoy. Sa isang iglap, naglaho ang di nakikitang barrier. Ang matinding init ay sumugod sa loob ng kuweba, pinatuyo ang balat ni Chu Qingcheng at bahagyang nagpakulot pa sa kanyang buhok. Nagulat si Qiu Yanhai at agad yumuko. Paumanhin, miss. Napalakas yata ang ginamit kong lakas. Hindi po ba kayo nasaktan? Yumiling si Chu Qingcheng. Hindi. Senior, napakahusay niyo. Kahit si Senior Aunt ay hindi kayang alisin ang barrier ng master ko, pero kayo ay ginawa ninyo iyon na parang wala lang. Mas malakas pa ba kayo kaysa sa master ko? Napangiti si Qiu Yanhai. Masyado ninyo akong pinupuri. Hindi naman ako ganoon kalakas, lalo na kung ikukumpara sa ibang miyembro ng Luo Clan. Pero kung ang master ninyo at ang mga elder ang pag-uusapan, kaya ko silang harapin. Sa totoo lang, nasobrahan pa nga ang lakas na ginamit ko ngayon. Kalahati lang ang inilabas ko. 1/4 ay sapat na sana. Nanlaki ang mga mata ni Chu Qingcheng. Mas malakas kayo ng ganoon kalaki kaysa sa master ko. Paano nangyari yon? Isa ang master ko sa 8 Emperors. Lubos siyang naguluhan. Kung kaya pala ng Luo Clan na labanan ang 8 Emperors, bakit pa sila umaasa sa Demonic Emperor? Hindi niya yon maintindihan. Ngumiti lamang si Qiu Yanhai, ngunit pinutol ni Li Jingxian ang kanyang pagyayabang. May utos si Steward Zhou. Iligtas natin si Miss Chu at umalis na tayo. Tama. Lumapit si Qiu Yanhai. Miss, sumama na kayo sa amin. Ito na ang pagkakataon. Ngunit umatras si Chu Qingcheng. Nagulat ang dalawa. Miss, ano po ang problema? Mauna na kayo. Mananatili ako rito. Sabihin niyo kay Zufan na hindi talaga kami itinadhana. Bakit? Kapag isinama niyo ako, magiging kaaway niyo ang Ruby Cloud Sect at pati ang Sacred Mountains. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung dahil sa akin ay mapapatay ang buong Luo Clan. Malungkot niyang ibinaba ang kanyang ulo. Nakuha ni Zufan ang tiwala ng kanyang amo at naging steward, pero ayokong siya at ang Luo Clan ang magdusa dahil sa akin. Sabihin niyo sa kanya huwag na niya akong hanapin. At huwag niyang isugal ang kanyang katayuan para lamang sa akin. Ngumiti lamang si Li Jingxian. Sa isang iglap, kinuha nila si Chu Qingcheng at mabilis na tumakas. Napasigaw siya. Habang lumilipad sila palayo, malakas na tumawa si Li Jingxian. Miss Chu, napaghandaan na ni Steward Zhou ang lahat. At tungkol naman sa Sacred Mountains, wala kaming pakialam sa mga mumunting iyon. Hahaha. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.